Okay, thank you for your wonderful presentation. Dun sa start natin, no, sa limitation, no, you excluded LPAs. This is based on the category that ang assumption dito is from pre-storm to Typhoons. ano yung PST, PST, TST. ano yung isa? Sorry. Tropical, pre-storms, tropical storms. TC at saka TST ata yung isa. So, ganun yung assumption, ano? Yes po. Alright. So, but in some cases, LPAs becomes typhoon. So, is there a big difference between PST and LPAs? Sa mga LPA po kasi, wala pa silang mga Dvorak na classification. So dito, may designation kasi kapag gumagamit ng Dvorak technique. So yung mga pre-storms, ito yung mga may Dvorak number na T1.5 to 2. Yung mga LPAs, usually yung nasa below sila ng threshold na yon. So, and usually, sa mga best track data, kunwari, kumukuha ko ng best track data or yung mga data para sa track ng cyclones at various dates, naka-exclude yung mga LPAs. So, hindi ko naman siya malalagay kung hindi ko rin alam kung kailan yung limit ng pagiging LPA niya. Since usually yung mga best track data for tropical cyclones, nagsa-start sila sa pre-storms talaga. Pero although included din yung mga extratropical cyclones sa best track data, pero masyado nang malayo yung shape nila sa Dvorak technique kaya hindi ko na siya ginamit din. Okay, so ang initial condition would be to check first, then para masabi mong PST. So, yes, check mo yung threshold. Okay, good. So, yun. Alright, doon sa T-values ng Dvorak, ito yung sa threshold, so parang related ito sa, paki-explain nga sa amin, may mga, yung T-values, yun yung sinasabi mo threshold, di ba? Yes po. So, kumbaga, itong mga T-values na to, may mga kaakibat sila na mga wind intensity values. So, typically, ito yung mga, sa mga weather forecasting, usually yung wind intensity nila in terms of knots. So yung mga yung range ng mga pre-storm type, ito yung mga below 34 knots. So ito yung mga may T-value, T.5 to 2.0. May specific na sila, wind intensity, kung okay lang na ipakita yung chart nila. Ayan po. So may convention sila. So kada T-value, dito nagsa-start usually. Tapos, so kung minsan kasi magkakaiba yung mga sinasabi kada weather agency kung ilang knots yung mga Dvorak Dvorak classification. So yung sinundan ko yung nag-agree naman yung JMA at saka yung Pag-asa sa convention nila ng wind intensity values ng mga sa Dvorak technique nila. So kung gusto niyo ng detailed na kada T number ng mga tropical cyclones, ito yung mga equivalent na pressure and wind intensity nila. So dun sa input na video, di ba, sa may image, indicated na ba doon o kina-calculate mo pa yung Hindi na kailangang i-calculate directly yung yung wind intensity nila since naka-group naman sila sa category nila. So kung naka-group to sa pre-storm, so ibig sabihin nun, meron na siyang wind intensity na nasa range na to. So less than 63 km per hour. So naka-group na yung data Yes, sets. po. Okay, good. Tapos ganun din sa tropical storm type at saka sa mga typhoon pattern type. Alright, thank you. Dun sa IOU values, may range yun, di ba? Yes, po. Ayan. So, ano yung good result dito? Ano ulit sa intensity on, ano ba yan? Yun. Tama? Intersection over unit. Intersection, sorry. So,
Ano yung best ano dito? Pa-explain sa amin yung ano. Yung result na matatawag na good is kapag yung score mo, yung intersection score mo, intersection over union score mo ay greater than 50%. Parang na-address to kanina dun sa evaluation metrics na i-considered na true positive siya kapag greater than 50%. So kumbaga, dito sa study na to, ito yung mga ground truth na box nila, area. So kapag yung predicted na, ito yung prediction naman ng model nila. So kapag yung prediction niya, nag-overlap ng at least 50%, considered na yun as good for detection task. So kumbaga, may range ng, ito yung range ng overlap, may overlap range sila ng 0.51, score na 0.51 to 0.76. So siguro, dito, almost 100% yung overlap nila. Pero nawe-weigh down siguro dahil dito sa mga incorrect na detections. Okay. Alright, so dun sa misclassification naman tayo. Ayan. So these are yung mga na-check mo na misclassify Nabanggit mo kanina, for example, sa D, may background kasi siya, Mindanao ba yun? Tama ba? Sa Mindanao. Oh. Is there a way ba to like, for example, to remove some background para ang makuha lang natin ay yung clouds lang, yung data lang na yun? Or mahirap siyang gawin? Sa ko po, dun sa dataset na pinagkuhanan ko, pwede kong tanggalin yung mga shoreline or yung map, pati na rin yung mga, kung pwede ko rin lagyan or hindi lagyan ng grid. Pero niremain ko yung mga shoreline kasi hindi pa naman ako expert sa kahit na tinuruan ako sa Dvorak technique at saka sa pag-identify or pagbabounding box ng mga tropical cyclones, kailangan ko pa rin ng, sa akin to as a human observer, kailangan ko ng context clues para malocate ko yung tropical cyclone based sa best track data na sinasabi sa akin ng mga sources ko po. So, technically, pwede pong matanggal to para mawala yung further noise sa pagte-train ng mga images. Nasa lang yan, para aid lang siya for me sa pag-label po ng mga data. Kasi usual lang, ang pinakamababa na rate kasi yung sa PST, di ba? Yes po. Kasi nga, maraming... Kasi po, may na-identify siya dun sa parang ingredient mo na mali, di ba? Parang yung possible po kasi na nangyayari, kaya mababa yung detection rate sa pre-storms. Kasi, for example, ito yung may isa kang pre-storm dito. Na-discuss ko kanina kung paano nag-work yung faster RCNN detector. Parang magpo-propose siya ng multiple na bounding boxes. Yung mag-intersect. So, kung wari ito yan, kada propose niya ng bounding box, gagamitin niya yung natutunan ng Google Net para i-classify naman yung wind intensity niya. So kung ito, mababa yung score kasi hindi naman magre-respond yung model doon kasi walang mag-activate sa kanya. So tatanggalin ng faster RCNN detector yan. Tapos dito naman, may madedetect siyang konti. Pero dahil compared mo dito sa mga typhoon, mas defined yung shape ng mga typhoon. So kahit na part lang ng typhoon yung bound ng detector, parang makikita niya agad, parang mukhang parang shape to ng typhoon compared naman sa sa mga pre-storm na hindi naman ganoon ka-defined yung mga shape ng pre-storm kasi minsan kagaya nga ito, ito, defined yung vortex shape niya, kaya siguro napagkama ng typhoon. Tapos dito naman, medyo, doon na lang tayo sa correctly identified na. Ayan. Dito, kung titignan nyo yung mga images ng mga pre-storms, medyo magulo pa sila. So kung ibabound niya yung part ng image na yan, hindi niya immediately malalaman na pre-storm siya. Kasi baka background cloud lang yan. So, kailangan niya ng malaking box para makita niya kung talagang pre-storm yon. Kaya nga kanina, kung napansin niyo sa mga video, kapag may pre-storm, usually may tendency na malaki yung box. Pero kapag mga typhoon, mas maliit yung mga predicted na box niya. Kasi
dito sa Typhoon, kahit part lang nito, kung masagi man lang niya yung eye, evident na Typhoon na yung nakikita niya. So, lalapit na yung bounding box ng detector nun. Okay. Alright, so lastly, doon sa video sa slide 43. Ayan. So this is a wonderful way of showing kung paano nag-work yung ano. So dito initially, correct yung identification, Yes. di ba? Basta nagsasame yung black box label sa red box, di ba? So we have PST at same in this case. Ito naman, yan naka-video format pero papakita ko yung individual images para makita natin ng frame by frame. So ayan. So yun yung first image sa test set. So tama pa siya, pre-storm. Ito, hindi niya na-detect siguro yung mga proposed na bounding boxes niya hindi nag-overlap dun sa location ng pre-storm. Tas next, dyan may incorrect na classification na pre-storm pa siya, yung black yun. So pre-storm pa siya, pero na-detect niya as a tropical storm. Pero hanggang saan mo siya dinedetect? Hanggang dun sa ano? Kasi nagmo-move yan dun sa video, di ba? Yes po. Parang ito, mga images, parang mga individual images yan na inarrange ko into video. Kaya nagiging ganyan po. So, in video format, parang ano na siya, motion detector na siya. Pero essentially, you can actually see kung magde-develop yung pre-storm into mas malaki, di ba? So, tapos may time na tumama siya na nag-landfall na siya, tapos doon na yung parang nag-iba na yung classification, di ba? Pero kasi dahil ngayon nabanggit nga natin na yun nga, naglo-lose siya ng wala na siyang nababawasan yung source niya kaya nag-iiba na, no? So yan, is that misclassification pa rin ba? Halimbawa nag-landfall na. Pag nag-landfall, check po natin. Kasi may example kang ganun kanina. Ito, magla-landfall ata siya. Tapos biglang naging misclassification yung Ito, Typhoon pa siya since evident pa yung eye niya. Tapos nung napalapit sa land. Yan, mag-iiba na itsura niya, di ba? Kaya mag-iiba na yung itsura niya. Yeah. So, well, in the context of your model, this is parang misclassification, di ba? Pero in reality, nag-landfall kasi siya, di ba? Kaya nagkaganon. So, kumbaga kung i-evaluate niyo siya in terms kung natatrack ba niya yung bagyo, yes, natatrack niya. Pero since may additional condition tayo na kailangan tama yung wind intensity niya, dun lang bumababa yung score niya. Pero kung by eye, makikita naman na halos natatrack naman na yung mga image. Tapos may mga stray na detections minsan kapag may mga cloud na nagre-resemble. Kung wari ito, nire-resemble niya yung mga may hihinang tropical storms. So yun nga, this is still a very good model, no? Kasi nga, yun nga, may nakadagdag naman ito sa dito, kung sa explanation mo kung bakit nagkakaganon. So yeah, this is a good way to show yung kung paano nag-work yung isang model na based sa CNN. Okay? So thank you very much. Okay, sir. Hello, Vij. Congrats for the insightful discussion. So, for some clarifications regarding the thresholding or classification, dun sa data, yung mga labels for thresholding, is it similar for each typhoon? Yes. Or nalinis na siya? Bali, pare-pareho po yung threshold nila. So, yung range na to, yung threshold na for training, ma-apply po siya pare-pareho po sa lahat ng class po. So, I'm assuming that experts give those labels based on Dvorak technique. Tama ba? Yes, so, sa technique na ginamit mo, you have this stable values sa PST, TST, and TFT. Yes po.
if you look at the data itself, noisy siya, di ba? So sa noise na nakukuha mo, you need to perform measurements for each values or threshold values. Bakit kaya sa lahat ng data na nalagay, malaki doon sa PST? Yung miss or false positive ba yung term? Dito po, sa confusion matrix po. Yep. Dito, malaki. May nabasa ako dun sa manual nila for the Dvorak technique. Ito yung sinasabi nila na minsan, yung mga weaker storms nag-appear as stronger dahil sa pattern nila. And since may tendency na ganun yung mga pre-storms, na nagmumukha silang usually mga tropical storms, so nung na-train yung model, so akala niya normal lang yung appearance na yun, na yung mga pre-storm, ganito yung itsura. Kaya nung na-encounter na niya yung mga bagong tropical storm, yung mga tropical storm outside sa training set niya, napagkakamalan niya mga pre-storm yun. So parang nagkakalapit yung itsura ng mga high-end na pre-storm sa mga tropical storms po. Okay. So based on the threshold, yung classification for that class relative to the noise, magkalapit siya. So it seems that yung buong model ay nire-recognize na yung patterns based on the noise. Kung halimbawa naman, let's say I have a data set, and on that data set, minimum or wala yung storms, yung mga classified na storms. Karamihan doon ay LPA. So, how would you train your data so that you will get or minimize false positive? Kasi parang background noise yung mini-measure mo doon instead of detecting a positive signal. Parang nasa nasa recommendation ko, yung sabi ko, increase yung parang mga categories. Since kung titignan mo yung mga intensity nila, medyo malaki yung range. So kung for pre-storms, may range ka na kung ano man yung naset nila na kung kailan man siya nag-start as a pre-storm until 63 kph. Ito namang tropical storm, meron siyang 64 to 118 km per hour. Yung mga pattern ng mga nasa low end at saka ng high end ng mga tropical storm, malaki naman, medyo sufficient na rin yata, medyo sufficient na rin yung difference nila sa strength nila at saka yung mga nagiging pattern nila. Kaya sinasuggest ko na i-divide pa further yung parang mga yung categories. So kunwari, etong mga PST, pwede kang magdagdag ng additional na category. Kung alam mo yung mga data ng mga LPAs, gawan mo sila ng sarili nilang categories. Tapos mga PST, tapos kung ano itong mga tropical storms, pwede pa, sa category kasi natin, pwede pa silang i-divide. Ito yung mga tropical storms at saka mga severe tropical storms. So, yung mga categories na yun, may sufficient na difference sila sa pattern para ma-distinguish sila sa isa't isa. Tapos, and para ma-minimize din yung false positive. Kasi kung dito, lalo na sa mga tropical storms, siya yung may since siya yung moderate intensity, so nasa sandwich siya sa pattern ng mga pre-storm at saka sa pattern ng mga typhoon. So, why not make additional category na pwede yung mga i-categorize mga tropical storms na malapit sa mga pre-storm and i-categorize mo yung mga tropical storms na malapit sa typhoon separately para hindi yun na masyadong magkaroon ng mga false positive in terms ng mga pre-storm at saka ng mga tropical storms. Hindi ba tataas din yung false positives if you have those into those subcategories? Depende din po siguro kung paano kung ano yung klase ng categories na pinili nila. Kasi dito,
mas marami yung mga classes nila, pero relatively, yung error nila, ito yung range nila. So, kumbaga parang, dito sa low categories nila, sa study na to included yung mga LPAs, tapos yung mga tropical depressions, ito yung mga pre-storms, tapos mga tropical storm, ito yung mga low end sa tropical storm sa category ko, tapos yung mga Hurricane 1 category, ito yung mga severe tropical storm sa natin, sa classification natin. Tapos ito yung mga various na typhoons pa. So kung makakahanap ng magandang model or magandang categories para i-divide well, na hindi masyadong nag-overlap yung, na distinct yung pattern ng mga cyclones kada category, dun po, I think, mami-minimize yung mga false positives po. Maybe the improvement will be evident in PST, Yes. but not in the new subcategories. Kasi sa signal-to-noise ratio, kung titinan mo siya sa LPA, or Mas marami po sila. yung normal lang na weather disturbance, maliit yung patterns na or thresholding na ilalagay mo or ika-categorize mo relative to the noise. Kasi yung image mo is for the whole frame, right? Yes, so if you detect the storm, ang tinitingnan mo, like any other image classification, yung edges, di ba? So, tingnan mo yung mga polygons na nire-recognize nung neural nets. Ilang polygons yun. So, if you do that for the lower storm subcategories, mas marami yung titinan mo doon na polygons na iba-iba yung variation. Instead of just looking at the higher intensities like this, yung yung storm TTT and typhoon TST. Kaya nakikita mo na mas nare-recognize sa extreme values kasi yung signal-to-noise ratio mo na dan ay mas mataas na compared to etong malapit sa noise values. Dun sa data, normally naka black and white or 8-bit siya, di ba? Yes po. Dun sa original ba na satellite image, do they have additional wavelengths or spectrum? Dun sa website po, yung Himawari 8, meron siyang at least meron siyang 3 color channels, yung RGB. Tapos meron siyang at least 1 to 16 na channel doon. Wait, ito yun. So, yung ginamit ko is nasa infrared range. Ito yung band 13 na tinatawag nila sa Pag-asa. Pero sa Himawari 8, pwede kang, may guide naman doon. Wala signal yata. So, meron siyang 16 channels. Ito na lang. Instead na yung website. What info can we get from those spectra? Ito po. So in general. So ito yung mga channels ng mga channels ng Himawari 8 from 1 to 16 tapos 3 po yan na RGB. Yung ginamit ko is yung 13, 14, 15, channel 13, 14, 15. Ito yung sa infrared range. Pero yung channel 1, 2, 3, ito yung visible range po. So, kung isa-set ko yung settings para sa pagkuha ng data kay Himawari 8 ng 1, 2, 3, visible range, visible na mga satellite images po yung makukuha ko. Tapos dito naman, around, ito yung mga physical properties for imagery. So, pwedeng vegetation, cloud phase, mga low clouds, upper level moisture, tas mga mid-level moisture. Ito na yung mga around microwave po. Tas dito sa last, ito yung infrared. So sa VI, near infrared pala to, tas infrared.
So mainly, yung Himawari 8, meron siyang channel for visible, near infrared at saka infrared po. Okay. So those in the visible spectrum parang hindi niya siya affecting yung pattern or it doesn't give Makikita additional pa naman information. po yung pattern. Actually, mas better pa nga po na gamitin yung visible. Pero limited ka lang, approximately 12 hours exactly. a day, i-average mo sa year. So, half lang yung makukuha mong data. Minsan, yung mga changes sa tropical cyclone, nag-a-occur na siya sa paggabi na eh. And since mas konti yung data sa visible range, nag-off na lang po sa infrared na available siya 24 hours po. So walang mapuputol dun sa sa mga tropical cyclone data po. Tsaka for IR, sufficient na yung information na makukuha mo dyan. Okay, so going back to the classification or the detection, you mentioned about the standard training and validation dataset ratio. Ano pa, sir? Yung 85:15, standard ba yun na ginagamit? Or depende sa user? Standard po yun sa mga sa mga resources ko sa detection task. And kaya mas malaki na yung training and validation. Mas malaki na yung training kaysa sa validation ratio kasi pre-trained na siya. So, may parang So parang na-train na siya, technically na-train na siya for classification kaya hindi na siya masyadong nangangailangan ng maraming data for the next task, which is yung detection. Tapos yung sa mga resources na nakikita ko po for detection, yung ratio nila for training and validation po is 85 at saka 15 po. Yeah. So another source of the miscalculation or mislabeling is the trend, either downward trend if the storm weakens. Kasi mini-measure mo yung wind speed, right? Yes. Based on the image. So if you use ground data for as a labeling, may magbabago ba sa kanya? Since yung solely po kasi satellite image-based approach po kasi yung Dvorak technique kaya kung yung mga ground measurements po usually hindi na masyadong nata-take account kasi lalo na dito sa mga sa Pag-asa, yung tinitignan lang talaga nila mostly yung mga cloud top po. Yep. Yun lang. Kaya halos wala rin po masyado madadagdag yung ground base kasi mostly mas limited pa nga yung yung ground base kasi di ka naman po makakapag-set up masyado ng mga observations dito sa middle ng Pacific Basin. So mas dito mapa-focus lang siya dito yung mga ground base. So wala rin masyado maa-add since majority ng aside sa mga dumadaan sa PAR natin, mas marami yung mga nag-occur dito sa ocean which is hindi na mako-cover ng mga ground-based na measurements. But I think magiging crucial siya kapag yung landmass close dun sa approach ng storm, right? Kung somehow makakakuha ka po ng data para ma-improve yung mga classification mo, yung mga around lang dito sa land lang po. No? Yes. So another way to look at the problem is meron kang tag nung landmark or reference kung paano nalilink yung downtrend nung storm speed or yung weakening niya with respect to its location kasi ang laking factor nung pag-weekend dun sa landmass, right? Yes. So compare that dun sa origin ng storm, paumpisa pa lang siya. Mas madali pong iyan. So kung i-compare mo kasi yung pattern doon tsaka dito, halos pareho siya, right?
yon malapit just sa noise values. Ito malapit din sa noise values. But mas pabilis lang kasi or abrupt yung changes because from, let's say, highly classified as TST, tas biglang nag-LPA because of the landmass. Po. Tsaka sa manual po ng paggamit ng Dvorak technique, may warning sa pagle-label ng pagle-label sa mga cyclone na naglandfall. Since abrupt yung changes nila, may mga steps sila na tinitake para i-account yon. Pero since hindi naman ako highly trained sa pagdating sa pagdating sa pagfa-factor nun, na-encode ko pa rin po yung mga dataset na malapit sa mga landmass po. So para may multiplier sila. Yes. Parang may warning sila na okay kapag meron kang typhoon na high yung intensity tapos nag-landfall siya, huwag ka munang mag-Dvorak analysis kasi mabilis yung changes ng wind intensity niya para sa technique na to. Pero since nasa best track data naman po yung gamit ko, parang technically na-account na rin naman na po yung factor na yun. So nakita ko na yung kung paano nag-change yung wind intensity niya. So since which is makakapag-factor naman din dun sa pagle-label po ng data. Yeah. So yun yung difference niya dun sa neural net na ginagamit mo kasi sa observation ko lang yung miscalculation niya ay anywhere in the frame. Basta may nakita siyang ganitong hugis ng polygon, then i-classify niya. Not necessarily focusing on the track typhoon. Parang example po dito, may shape siya nakita na close sa pre-storm type. Na-detect niya na may pre-storm type kahit na yung mga kung yung mga meteorologists yung titingin doon, hindi nila i-classify yun as a pre-storm po. Tapos nawala rin naman siya agad nung nawala yung shape niya. Tapos ito, tropical storm, tapos bumalik siya. Lahat ba ng images from same reference? Yes po. Pero tinry ko pong mag-detect ng mga images outside ng dataset. As long as na yung criteria dapat grayscale na grayscale na satellite image. Tapos makikita po doon yung Ito parang nag-search lang po ako sa internet ng mga grayscale satellite images. Tapos may na-detect niya dito na may typhoon. So sa next example naman, dito hindi ko na alam kung ano yung ground truth data nila. Since outside na siya ng dataset ko, hindi ko na check kung ano talaga yung totoong label niya. Pero sa initial na pagde-detect ng image, ito yung outside ng dataset, may nakaka-detect naman po siya ng mga cyclones pa. Yeah. So even in the original na dataset mo, pwede siyang ma-improve pa kung parang ita-time series mo yung detection. So parang nakita naman doon sa recall. I don't know kung tama yung understanding ko doon sa recall na nakukuha mo. Parang pwede ka pong maglagay ng condition na kung may kung may bagyo na dito sa location na to, kapag may na-propose siya na additional na bounding box na super lapit sa cyclone na yun, tatanggalin niya, parang isa lang yung pwede doon, parang ganun. Yes. Tapos, kunwari, kapag pre-storm siya, pwede lang siyang maging either pre-storm ulit or tropical storm siya. Parang hindi siya magiging diretso na typhoon. So, ang limitation din ng time series mo ay yung progression. I-collect niya na trend ay depende kung within the threshold pa rin dito. Yes, po. Which is, paano ba? Challenge pa rin siya pag meron siyang landmass. Yes. Na yung experts, pwede niyang i-label na agad na malapit na siya. So yung parang pwedeng maging function po nito, parang maging initial na detection, tapos kung may na-detect man na mga cyclones yung model na to, may expert na mag-verify kung tama ba talaga yung mga ginagawa niya.
So parang pwedeng maging early warning na detector to. Kung kasi dito sa mga images niya, kahit wala pang pre-storm, minsan nade-detect niya na may signs na minsan nililabel na niya yung area na yun na pre-storm. So possible na pwede niyang gawin yun na mag-detect siya ng early, tapos ilo-look into na lang ng mga expert kung kung plausible ba talaga yung detection niya. Okay, last question. Ilan yung may ganitong study? Yung similar sa'yo? Yung mga similar na study sa akin, kung ginawa nila yung both na detection at saka ng buong, yung pati yung pagka-categorize sa wind intensity nila, wala po akong nakita. So far, for me na when I look, kasi nga, kagaya nung kanina, nung sinabi ko, yung mga approach sa satellite-based imagery na machine learning models, usually, nasa two categories sila. Ito yung either i-classify lang nila or i-estimate lang nila kung ano yung intensity ng cyclone or i-detect nila yung location ng cyclone. Wala pa po akong nakita na both, na ilo-locate niya tapos i-identify niya kung ano yung wind intensity niya. So kung ito, yung ginawa lang po niya, try niyang i-estimate based sa image na to kung ano yung wind intensity ng cyclone na to. Tapos kina Kumler po, itatry niyang i-locate sa image kung nasan yung mga bagyo. Pero dito sa study nila, may dalawang category lang sila. Ito yung tropical at saka extratropical cyclones. And super generalized nila. And usually, sa mga detection model, gumagamit sila ng mga cyclone na may wind intensity na around tropical storm and above sa classification ko po. So yung sa mga detection models nila, ito na yung mga cyclone na medyo define na yung shape nila. Pero hindi nila tinignan kung hindi nag-output yung model nila nung wind intensity or at least category nung cyclone. Siguro suggestion na lang dun sa introduction mo. Kasi yung pattern is a 2D shot, di ba? Pero na-establish na sa Dvorak technique how efficient we use those patterns para i-recognize yung typhoon. So siguro pwede ka magdagdag na lang ng information related to what's really happening on the ground. So ano naman yung perspective halimbawa sa ground? Ano yung pattern or shape nung specific na category? So parang meron kang perspective paano yung maybe wind direction, gano'n. Kasi gano'n naman yung measurement na ginamit or thresholding na ginamit dun sa Dvorak technique. Parang cross-section na sa XY plane, parang gano'n yung perspective niya ng isang typhoon. Okay, thank you and congrats, Vince. Thank you po, sir. Thank you, Vince. Actually, meron akong tanong. Ano po yan, sir? Sir? So, ano tawag dito? Okay, so you started out with this idea. Diba? And pumunta ka dun sa Pag-asa and you proposed to them this idea, and then you had some training with them para ma-implement mo itong idea na ito. Now, of course, as scientists, we want na gusto natin na yung idea natin is magamit. So, ma-transfer sa public. So, of course, when you go back to Pag-asa, how do you think this model will help them in their work, diba? Specifically in detecting itong mga cyclones na ito? Pwede po siyang magamit kasi
Nung bumisita ako sa sa Pag-asa po, yung visually through eye pa rin talaga yung yung pag-identify nila. So subjective pa rin yung pag-identify nila kung may bagyo ba talaga sa image na to or wala. So yung model na na-develop ko, pwede siyang gawin as an aid. As an aid na rin. Di naman siya, not necessarily na mare-replace kasi iba pa rin yung experience iba pa rin yung may human experience eh. So, pwede yung model na to, kagaya nga ng sabi ko kanina, pwede siyang maging early detection para sa observation ng mga tropical cyclones. Tapos, may human intervention after na magve-verify dun sa result niya. So, kumbaga, parang titignan lang na, okay, may may satellite image tayo, i-input mo sa kanya, tapos pag may na-output siya na nakita niya na may potential na tropical cyclone dito, doon na papasok yung mga expert po na na magsasabi na i-verify nila yung detection na yun kung tama or hindi. Which is pwede rin, since minsan yung mga observation nila either every 6 hours or every 3 hours. So yung time na yun, baka yung time na masisave nila sa pag-identify or pag-detect ng mga tropical cyclones, pwede nilang magamit pa sa mga mas productive na gawain po nila. Okay, good. Okay, so I now return to the audience. Baka meron kayong questions. May Questions? Meron bang may tanong? Ano ba? Nagtuturuan kayo dyan? Yeah. Kung meron kayong tanong na at least curious kayo about. Hey, Brian. Sige. Hello. Ay. First of all, ang ganda ng presentation mo. Congrats. Yung tanong ko na lang siguro is about the frame by frame na parang classification and detection kanina. So, I just want to ask or clarify if you have taken into account the previous classification. So, for the new frame, kumbaga. Actually, hindi siya. Parang independent na detection lahat ng mga frame na to. So, since yung pag-i-input sa kanya is frame by frame, so input mo yung frame 1, i-detect niya yung cyclone, okay, tapos na, tapos frame 2, i-detect niya, tapos isasalpak niya next. So, walang bearing yung previous na It doesn't have memory detection. So, kung nasusundan niya yung tropical cyclone, kahit na independent yung mga detection na yon, ibig sabihin, nakikita niya talaga na may cyclone talaga sa image na yun. Kasi dito, independent siya kasi tingnan mo dito sa image na to. Sorry. Na-detect niya na may tropical cyclone, tapos immediately, the next photo, dinoble niya, may na-detect siyang typhoon as well as tropical storm. So, ibig sabihin, kasi nagpo-propose siya ng multiple na bounding box. So, siguro, pagdating dito, may nag-line up na 2 bounding box. Tapos, yung isa, may high enough score para ma-classify into typhoon. Tapos, yung isa naman, kamukha nung previous na detection niya na tropical storm. So, ayun, independent yung mga detection per image. So, wala siyang magiging bearing if i-consider yung previous na classification. Okay. Pero kung titignan mo siya in time lapse, parang sinusundan na niya yung mga cyclone. Now tapos may mga stray na mga detection paminsan-minsan. So ayun, Yeah, actually maganda yung suggestion na yun. Pinopose na ni Prof. Hasmin yung suggestion na yun. Mag-time series. Kaso, tawag dito, yung implementation is hindi kaya ng resources eh. Kasi ito nga lang na frame by frame na identification took 30 hours. Diba? Para lang paano na lang kung magta-time series ka. Oo.
Tapos, parang Dapat may history. kahit na gaming laptop na nga rin po yung sa akin, medyo natatagalan pa rin po siya. Oo. Kaya nga po actually yung faster RCNN detector, kaya niyang mag-classify at saka mag-detect. Pero in-split ko yung load kasi yung input para dito sa faster RCNN, malaki. Tapos kung yung mini batch size ko nga lang 1, so, kung i-extrapolate nyo pa dun sa kanina na almost 200,000 na images ko yun. So, kung sa faster RCNN ko lang siya i-run, yung 24 hours na nakita nyo doon, possible weeks na tuloy-tuloy lang gumagana yung laptop ko, which is hindi niya kakayanin yun. Kaya nga ginawa ko, classification para sa CNN na to, tapos using transfer learning, or yung parang i-modify ko lang yung network, na mariretain yung weights and biases from previous na training, mabilis na lang yung pag-training for detection. So, parang na-share yung load ng classification at saka ng detection into different types of CNNs. So, kung minsanan isa lang to, mamamatay yung laptop ko. Okay. So, meron pa tanong? Wala na? Okay, so I'd like to thank Vince for his presentation. Congratulations, and